Para sa akin bilang artist, bilang rapper, bilang flip-top MC, syempre, wala naman sigurong MC na hindi hinangad na magkaroon ng titulo. Nag-champion ka sa pinakamataas na liga sa buong mundo. Yon, Lip Cram, galing Las Piñas, Malabon. Doon ako namulat sa Malabon. Naging rapper ako sa Las Piñas. Dito na ako natuto mag-rap. Napasubo lang ako para mag-rap. Tapos hanggang sa, ayun, kinatuwa ako. Masaya kasi pag naririnig mo yung boses mo sa beat eh. Na parang, parang artista ka na sa pakiramdam mo eh. Tapos sinubukan ko na rin bumatel sa mga kalsada lang din. Para makipag-freestyle. Paranaque Rebels, naging Rebels ako. Si Lil Jon kasi ang dahilan eh. Mag-tryouts ka. Nagbakasakali sa flip-top. Nung sinerte ka sa flip-top, nawala ako sa flip-top. Nung nawala ako sa flip-top, dahil yun sa mga kapabayaan ko, hindi masyadong handa. Nahirapan ako magkabisa. Siguro nakita ni Arik na active pa rin to. Doon niya ako pinabalik kay Moksun. Nakalaban ko sa Pampanga. Pagtapos nun, pinasampan niya na ako ng isa buhay. Doon ko na nakalaban si Shay. Pangalawa ko yata yung kay G-Clown. Tapos yung pangatlo, yung sa amin na M-Site Finals. Ito pang-apat. Yung run ko sa isa buhay, hindi ako na-pressure sa kalaban eh. Na-pressure ako sa sarili ko kung paano ko sila haharapin. Yung kay Aubrey, hindi ko alam kung paano ko siya susulatan. Sige, magtitrip na lang ako. Pag titripan na lang kita, hindi kita personalin. Tapos yung kay K-Ram, magtropa rin naman kami. Ang pinaka-pressure nga nun, pigil na pigil ka sa mga sasabihin mo eh. Yung kay Van lang medyo kaso yung dalawang tulog na laban na yun, nawalan ako ng gana eh. Nilalabas ko na lang din yung gigil ko. Habang bumabattle kasi ako, tinitimbang ko na. Yung laban namin ni Aubrey, siya eh. Nakita ko rin na payat pa yung pyesa na ito. Tapos yung kay K-Ram, parang nagka-problema naman si K-Ram sa performance niya. Yun, naramdaman ko akin na to. Yung kay Van, sa round 3 ko siya na-judge na. Gawa ng wala na lumaylay na si Van talaga. Kaya sabi ko, akin to. Akin din tong battle na to. Mahirap pa rin para sa akin. Iba pa rin kasi, pag underdog yung kalaban mo, mas gigil yan. Tapos ikaw, kailangan mo magpigil. Para sa akin, yun yung challenging dun eh. Pero etong huli, kami ni Katana, ibang usapan pag finals na. Para sa akin, hindi rin naman naging madali yung mga baitang na inakyat ko na yun. May sitwasyon na magulo yung buhay mo sa labas ng entablado. Kailangan mo mag-provide. Dami kang asikasuhin, hindi lang battle. Pero yun, kinakalaban ko yun. Bukod sa mga battle na, mga MC na kakalabanin ko. Panahon na naghiwalay kami ng una kong asawa. Nagko-construct ako ng linya pero nagbabaklas ako ng gamit. Naglilipat ako nun eh. Habang nagsusulot, may kita mo yung sarili mo, mag-isa ka. Kaya sabi ko nga sa sarili ko, hindi na mauulit to. Pero meron talagang lulusot na pagsubok kasabay nung ng battle mo. Although nagagawa ko na siya ngayon, dati kasi mas nilalamo ka ng emosyon. Siguro hindi ka pa ganun ka hindi ka tulad nung nagkaedad ka na. Putang na, itong pinagdadaan ako, matatapos din naman to. Kung kaya ko sila pagsabayin ko na sila, puka ng nila. Sabayan na lang. Kaya yun, laging motivasyon ko yun. Nagagawa mo yung hilig mo, yung pangarap mo, yung gusto mo. At the same time, napagkakabuhayan mo pa siya. Yun, siguro, pinaka-inspirasyon ko na lang din yung operasyon ni Airpat. Enjoy ko lang, hindi ko pinipressure yung sarili ko. May timeline naman ako na kailangan tapos na ako sa ganito. Marami akong drops, mga drops, dagdag ng drops. Pag malapit na, bubuhin siya. Kailangan ko lang maglaan ng 2 weeks. Kabisa na yun eh, kasi mahina ako magkabisa eh. Pero etong kay Katana, nakikita ko naman na matatapos ko siya sa tamang oras. Pinali na to eh. Kailangan na natin tumodo. Kung sakali man, baka ito na yung hinahanap yung Lip Cram na pang tournament. Nilaan ko na rin na panahon at oras sa pakikipag-battle. Magpapatunay na karapat dapat din ng magkampiyon.